Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto po, Senator Rodante Marcoleta po, no? Napuna itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Alam nyo mga kasama, ganito lang kasimple yan para hindi tayo malito Dito sa sitwasyong ito, wala kang ibang iisipin kung hindi yung taong bayan. Oo, may kanya-kanya tayo, hindi tayo mawawala ng kanya-kanyang manok. Ika nga, ikaw pink ka, loyalista ka, DDS ako, loyalista ako, may ganyan Pero sa sitwasyong ito, para pare-parehas tayo makikinabang, huwag kang mag-iisip dito na kung ano ka ba. Halimbawa, ganito, sa sitwasyon ngayon, ano ba yung hawak na files ni Libiste? Ito ba ay maaapektuhan sa pagiging DDS ko? Sa pagiging pinklawan ko? Sa pagiging loyalista ko kay Marcos? Maapektuhan ba to? Wala kang iisipin kundi taong bayan. Di ba? Sa ngayon, ang iisipin mo, paano kung hawak ni Libiste ay lumabas si Duterte? Paano kung lumabas si ganyan, si ganito? Magagalit ka na, sasabihin mo, ay, hindi totoo hawak ni Libiste. Kasi yung ganito nangyari. Marami po na naglalabasan ngayon, hindi na mga troll isa mga taong bayan na talaga iba Iba troll din, syempre. Na si Libiste po, talagang dinidiin nila na hindi ka totoo, wala ka, peki ka, Duterte ka, didis ka, ginagayan si Libiste, no? Ngayon ganito, nagpo-post sila sa social media, sa mga vlog nila, na wag po kayo maniniwala kay Libiste. Kasi binanggit na naman yung side na madidiin niya naman yung mga BBM Huwag kayong maniwala kay Libiste, abnormal to. Okay, abnormal, granted, no, granted. Nung sinabi na ni Libiste may Duterte din, ay, biglang bawi siya, vlog ulit, vlog. Oh, mga kasama, may Duterte binabanggit si Libiste. Totoo pala siya sabi ni Libiste. Biglang ganun. Kaya ibig ko sabihin, wala kang kulay na kakampiyan muna. Isang tabi mo muna, tanggapin mo kasi lahat ng po ng merong nasa Cabral Files, kung totoo man yun maaari pong may insertion. Maaring may sasabi na allocable. Pero, hahanapan ka naman ng resibo Di ba? Hindi naman porket may allocable ka, ay kurakot ka na. Ang laki ng kurakot mo, sa mo dinala. Teka muna. Pag may allocable ka, aalamin mo na, baka naman may resibo siya, baka naman nalaaya talaga sa budget. Di ba? Kahit 19 Congress pa yan, mga nakaraan pa yan, di ba alam mo yung Cabral Files? Sino nakakita na sa internet? Kumakalat ngayon na isang tumpok ng mga papel, 2019 nakalagay. Meron, di ba? Nakita niyo yun? So, ibig sabihin, doon pa si Pacquiao. Tama? Andun pa yung sila Duterte. Tama? So, lahat tatamaan. Ba't nagre-react kayo, mga loyalista? Na hindi totoo si Cabral. Bakit? Takot kayo may babanggit? Wala pa man At ito pa, 'di ba pag yung mga loyal, yung mga administrasyon pag may nabanggit, react agad sila? Bakit nung lumabas si Cabral, hindi nag-react agad si Vince? Pangalawang araw yata o isang araw, buong araw bago nag-react, tapos nag-react ang sabi ganito. Papakikita nyo talagang mag-iit ang ulo mo Talagang makikita mo kung totoo, kung talaga sa taong bayan tong taong ito Ayan ayon sa GMA Integrated News was he throwing his weight around, parang pinipilit niya yung mga staff. Biruin mo, bigla ang ganyan. Oh, yes, that was the impression I got. Ano ka ba, Vince? Alam mo kung ako matalinong presidente, hindi ito tatanungin ko Bakit? Bago lang to Kung ako matalino talaga, sinasabi niyo matalino yung presidente, tatanungin ko si Bonoan. Dahil siya ang nakahawak ng bago si Vince. Tama, mali? Ito, bago-bago lang to Baka nga pinag-aaralan pala niyan, nangangapa pala. Sino ba mas matagal? Sino dapat tanungin? Sabi ko sa inyo, sino dapat tanungin? Halimbawa, may isang convenience store. Ikaw may-ari, ikaw nanonood ka. 20 years mong hinawakan yung convenience store, tama? Ako hinawakan ko, wala pa isang taon. Sino tatanungin mo? Yung isang taon palang hawak o 20 years ng hawak? Sino tatanungin mo? Siyempre, 20 years, ikaw nakakaalam. Bakit si Bunuan yung tanungin? Bakit tila yata nakikiusap yung taong bayan, pauwi niyo si Bunuan, tanungin niyo, please. Nangyari na to kay Saldico Nakikiusap yung taong bayan, pauwiin si Saldico nung paayaw nyo. Nung kinanta sila, papauwi na. Ngayon si Bunuan naman, pauwi nyo, please, pauwi nyo. Nung si Bunuan na
Kung sakali si Bono ang kakanta, baka pauwiin nyo na rin. Yung nakaraan, sabi ni Marcoleta, imbitahan nyo si Cabral. Lahat, please, yung taong bayan nagko-comment, imbitahan nyo si Cabral. Please, ayaw nyo. Yung namatay si Cabral, sasabihin nyo, dapat pala inimbitahan natin. Ano ba kayo? Hindi ba? Niloloko nyo taong bayan? Niloloko nyo? Talaga, lakas na ano to mga to, no? Lakas ng hallucination ng mga to, no? Ngayon, si Libiste, hindi naman natin sinabing paniwalaan nyo si Libiste. Hindi ganon. Walang ganon. Hindi natin pwede sabihin, huwag nyo paniwalaan si Libiste. Hindi rin ganon. Ang sabi natin, yung sinasabi ni Libiste, alamin natin. Tama, mali. Kahit sino sa atin sa mundong ito, kapag nagsalita, hindi tayo pwede maniwala basa-basa. Correct? Hindi natin pwede rin sabihin na basa-basa, hindi tayo maniwala. Correct? Kailangan ng investigasyon. Bakit defensive kagad yung parang yung sa Anticlair? Hindi totoo? Sinungaling yan sinasabi ni Libiste? Parang ganun eh. Paano mo nalaman sinungaling? O ito, for the record, ang sabi kasi ni, ito sabi nyo, ni Libiste, totoo po ito. Ito, lakihan natin. Dito hindi natin kailangan ng maraming pagtatalo ha. Hindi natin wala tayong kulay-kulay dito ngayon. Kung madiin man ang Duterte, go. Kung madiin man ang Pinklawan, go. Kung madiin man ang mga loyalista, sige, go. Pero teka muna, huwag kang pumigil. Paano mo malalaman, transparency sinisigaw nyo, transparency, panagutin magnanakaw, tapos pag may kumilos na ganito, galit kayo, tatawanan nyo. Yung mga Pinklawan, never again. Ngayon, why not? Di ba? Totoo po ito. Nangyari mismo sa office ni Cabral. Sabi niya, gabi bago ang hearing. Kay Leandro Libiste ganito. Ayon sa kwento, pumasok si Kong Leandro Libiste at agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Cabral Yusek. Dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ang papel ng daliri ni Yusek Cabral. Kaya anong sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyo na nakabenda ang kanyang daliri. Ito yon, inagaw yung pasay, nakabenda yung daliri, totoo naman yan. So, inagaw yung, ibig sabihin, galing kay Cabral yung files. Tama? May ebidensya. Ngayon sasabihin ito, nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa siya sa inyong computer ng isang staff. Lahat ito kinukwento sa akin ni Yusek. Siyempre, patay na si Yusek, kaya pwede mo na sabihin yan. Alam mo, Sir Vince, huwag ka naman sana porket mataas trabaho mo. Siguro mataas ang sweldo mo dyan, oo. Alam namin, pinasok ka ni BBM dyan. Pero naman, sir, taong bayan na apektuhan, sir. Minsan naman, sir, bumalagit na ka. Kasi alam mo, sa kilos mo na yan, sir, sa kilos mo, hindi yung kilos na kung saan pumapagitna ka o taong bayan ang pinapamagitnaan mo. Alam mo ano pakiramdam namin sa'yo, sir? Wala ka sa gitna, wala ka sa taming taong bayan. Nandun ka sa gusto mo lang amo, sir. Yun lang po ang tingin namin, sir. Yun lang po ang pananaw namin, panaginip namin, sir. Dapat maramdaman namin sa pamamagitan ng sentence mo. Yan, Cabral, nung nangyari, pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive, galing daw niya computer, na isang files, ay na isang stop. Yun ay nangyari noong September. For the record, wala akong ini-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Alam mo, hindi yung pananalita ng kung saan pumapalagitna ka. Alam mo, salita yan na kung saan may kinakampihan ka. Totoo, hindi. Totoo. Hindi mo ba? Dapat to, sir, wala tayo kakampihan. Alam mo ano yung salitang mas maganda? Hindi yung mga sentence na yan, sir. Alam mo ano yung sentence? Turuan kita, sir. Okay lang ba, sir? Ganito, sir. Sige. Alamin natin yung sinasabi ni Libiste. Maganda yan, Libiste. Alamin natin. Baka totoo yan. Bilang isa akong DPWH secretary, makikiisa ako sa sinasabi ni Libiste kung totoo. Sana mapatunayan natin yan, Libiste. Natutulungan kita. Ganon ang nakikipagtulungan kung talagang taong bayan mahal mo. Tama, mali. Am I right, sir? Yes, sir. Bend the law. Tama, mali.
Hindi yung mga ganyang pananalita. Oo, sige, tama yan. Opinion mo yan. Hindi ka talaga, sinasabi mo katotohanan, hindi mo na authenticate yung dokumento na hawak ni Libisting ngayon na tinatawag na Cabral Files. O sige, andun na tayo. Granted, andun na tayo. Hindi mo inauthenticate yun. Pero hindi yan ang pananalita kung saan namamagitna ka sa taong bayan at sa kay amo mo. Dapat man lang, kung namamagitna ka, hindi ganyan ang salita mo. Nakikitaan ka namin na may konting malasakit. Ano yun? Yung mga pananalita kung saan kami ay masasatisfy bilang taxpayer, bilang nanakawan. Tama? Ano yun mga yun? Bigyan kitang sample. O, Libiste, akin na yung files mo, pahingi ako ng kopya. Pag-aaralan ko. Ganon. Number 2, Libiste, patingin nga ng files mo. Baka meron din sa files ko tulad ng sa akin. Number 3, Libiste, makikipagtulungan ako sa'yo yung files mong hawak kung totoo. Number 4, Libiste, kung hindi man totoo yung hawak mo o totoo, gagawin natin lahat, lumabas ang totoo. Tama, mali. Yan na nakikipagtulungan at yan na may malasakit sa taong bayan. Pero ewan ko sa sinasabi mo ngayon, hindi namin maramdaman. Sir, yun lang po sir. Mabuhay kayo sir, mag-ingat lagi kayo. Yun, sana lumawig pa ang buhay nyo at hindi kayo mapasama sa wish ni Karen Davila ba yun? Ni Karen David. Okay. Okay, dun lang po. Nakakainis eh. Alam nyo bakit? Hindi natin masisisi si Dizon eh. Sa kabilang banda, si Dizon di natin masisisi. Alam mo bakit? Alam natin, sabi niya ni Marcoleta eh, alam natin gusto ng mga taong umami na. Kaso naiipit sila sa pag-amin nila sino baback up sa kanila. Diba? Sino magtatanggol sa kanila? Yun lang yun eh. Kasi pag umamin sila, parang pakiramdam nila siguro, aawain nila ang administrasyon. Eh kasi kung ang totoo man, masagasaan man natin ng Duterte o masagasaan naman sino, wala tayong sisino-sinuhin. Pero alam nyo sabi niya ng mga DDS go ahead, imbestigahan nyo mga Duterte para magkaalaman kung meron talaga silang kinurakot. Tingnan nyo hinahamonan nila. Hinahamonan nila sila pero hindi pa rin ginagawa nila. Puro sila publicity. Ang mga Duterte, may 51 billion, mga Duterte, ganyan yan, ganyan Pero ayaw mo imbestigahan. Bakit? Bakit pag naimbestigahan? Kasi baka malaman ng tao, wala talaga. Matapos na ang usapan. Kaya pinananatili mo na palaisipan sa mga tao na mayroong korupsyon ng mga Duterte. Kaya hindi ka nagsisimulang imbestigahan. Ganun ba yon sir? Tinatanong ko lang. Ang lahat ng ito mula kanina hanggang ngayon, panaginip ko lahat. Walang totoo doon sa sinabi ko. Kinuwento ko lang sa inyo. O ito, painggan natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Saka alam mo dito, para natin, ang dami sabi kasi, hindi satisfied sila eh. Sa pagtatalo ngayon ng Cabral Files, nasaan si Cabral? Namatay ba talaga? Nawala ba talaga? Siya ba talaga yung nandun sa Cannon Road? Diba? Bago lang tayo lumipat ng ibang paksa, ihabol ko lang dito sa usapin, sa aspetong legal, Sen, ano? Kapag ganyan, isang tao na sasangkot sa kontrobersya na matay, ano po ang epekto nito doon sa kasong kinakaharap niya? Well, hindi lang sa aspeto ni Yusek Cabral, kundi sa isang pangkaraniwang kaso, namatay ang isang sangkot. Yung mga criminal liabilities, na-extinguish yun. Kaya lang yung civil aspect, kung halimbawa mapatunayan na meron kang civil liability, hindi nawawala yun. Example, yung halimbawa ay napatunayan na itong bahagi ng kayamanan niya ito ay hindi dapat napunta sa kanya dahil ito ay galing sa anomalous project. Pwedeng habulin yun eh. Kasi civil yun eh. Lahat ng yung criminal lang kasi alam mo na pagka-criminal personal na yun. Yun lang ang na-extinguish eh. Pero yung aspeto ng siyempre nasa kanya siya ang source ng maraming balita, impormasyon.
Kaya nga, kung halimbawa, napatunayan, nakasangkot siya halimbawa, Opo. wala na, hindi mo na siya mapoprosecute doon dahil wala na siya. Oo. Ganun Halimbawa, pala. pagka lumaki ang investigasyon, Opo. yung sanga-sanga na ng mga pangyayari, nasama na siya sa mga pagpaplano halimbawa, Opo. o siya yung nag-encourage ng mga proponents na ganitong gawin, ganyan. Lahat na may kinalaman doon sa kasong kriminal na kinapalooban ng mga pangyayari, hindi na siya kasali ron dahil wala na siya. Okay. Opo. Kaya lang, yung aspetong sibil na maaring habulin ng gobyerno, sangkot siya doon. Ayun. Pwede yung kayamanan siguro kunin. Halimbawa, may bangko si Cabral, no? Kasi ba sabi, pinagbenta niya yata ng Ion Hotel. Ilan yun? Billion din yun. Ang balita ko, chismis 2.5 billion yun. Kung nabenta ng 1 billion yun, di pwede makuha yun. Pwede ma-restitution. Di ba? Yan ang mga may karapatan na tinatawag na pwede nang kunin yung kayamanan. Ayon kay Senator Marcoleta. Yung isang araw ako naging komentaryo ko at kami ni Nelson Sen. Parang sa panahong ito, dahil po sa usapin ng social media, marami, di ba tayo pagka may mga kakilala tayong namatay, no? Ang lagi natin naiisip sa kanya, mabubuting bagay niya. Kahit sa masamang tao, ang thinking natin mga Pilipino, ay kahit ganyan yan, mabuting tao pa rin yan, ganyan. Pero ngayon po, pag may mga taong, mga opisyal na namatay, hindi maalis sa isip ng tao, yun bang may kinasangkutan siyang dapat may pananagutan sa sen Kasi naman ang pinag-uusapan natin ngayon, mga flood control project. Opo. Na trillion naman kasi ang nawala. So, okay. naiskandalo ang tao, naiskandalo ang buong mamamayan. Siguro kung pinag-uusapan lang, mga ilang pirasong Ay, isang lupa lang siguro, kaya maliit na bagay. Hindi na pag-uusapan niya. Pero ito, naiskandalo ang buong bansa. Hindi lang naiskandalo, nasira ang maraming properties, maraming nasawi, ganyan. Sinasabi pa nga ng iba, pati yung kinabukasan ay nasira. Dahil nga sa kapabayaan at pinabayaan nga na nagkaroon ng ganitong klaseng the most corrupt, sabi nila. Kinuha talaga sa 2025 budget. Opo. Di ba, ang panawagan nga nila siya, sana igalang nyo naman kasi kami, namatayan kami, wag nyo nang kalad ka rin yung pangalan ng aming namatay, nakamag-anak. Pero dito, ang taong bayan, hindi talaga matigil, no? Pero nga, kaya nga nililinaw natin, doon sa punto na pati yung kanyang mga files. Opo. Huwag na nating pinupolitika yon ang sinasabi natin. Yes. Kasi kailangan magkaroon na ng katahimikan yung kanyang kalagay na sumakabilang buhay na yung tao. Pero yung files, Kung gusto nilang gamitin yon sa isang... pero yung files, hindi sumakabilang buhay yung files. Ang sumakabilang buhay siguro, yung mali niya ang termino yun Yun ay pumanaw. Di ho ba? Siyan si Cabral, pumanaw yan. At yung files niya hindi pumanaw. Kayo, ilagay nyo po dyan sa baba kung naniniwala ba kayo na yung Cabral files na hawak ni Libiste ay legit ba o hindi. Ilagay nyo dyan sa baba at ipaliwanag nyo kung bakit oo at kung bakit hindi. Sige nga, para isa-isa natin, para magkaroon ako ng idea kung talagang kayo ay magagaling na. Kung talagang kayo natututo na. Sige nga, kayo ba'y nabubuksan natin kaisipan nyo? Sige nga, at siyempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like para sa iba pang mga impormasyon tulad nito, napakamahalaga. No? Kailangan natin kasi malaman to Hindi tayo nangingialam. Hindi tayo para manggulo sa kanila. Kailangan natin sila paalalanan, bigyan ng idea. Kahit man lang tayo maliliit na tao sa lipunan, may karapatan tayo manaway at magbigay ng idea. Malay nyo kasi, may marami tayong alam na hindi nila alam. Marami naman silang alam na aalamin natin. Pero tinitiyak natin, may mga alam tayo na hindi nila alam. Di ba? Kaya walang makapagmamalaki sa isa't isa sa atin. Kailangan mas maganda, pakinggan ang bawat isa. Tama? Ang sabi natin na masino. Kayo, naniniwala ba kayo? Sige, lagay nyo sa baba kung naniniwala kayo na dapat man paniwalaan yung Cabral files. Yun.
At yung integridad ay hindi Oh. hindi makorap yung mga files niya para sa ganun Correct. magamit natin Correct. sa paraan na matukoy natin sino talaga ang mga ugat, sino Yes. talaga ang mga mastermind. Yes. Doon lang siya maaring makatulong doon sa mga files na yun. Pero para politikahin pa natin yon na sa ngayon ay wala pang makapagsasabi kung ano nang kalagayan ng mga files na yon. Kailangan mo nang maisaayos tsaka pag-uusapan Yes. kung magagamit o hindi. Kasi kung wala pang sinasabi ang may karapatang mag-ayos ng mga files na yan, magiging speculation ang lahat, magiging chismis ang lahat. So imbes na may maayos tayo, lalong gumugulo ang mga pangyayari. Dito, ibig sabihin ni Senator Marcoleta, medyo may mali si Libiste. Alam niyo bakit? Nilabas kagad ni Libiste, excited siya. Siguro nadala si Libiste lang ng mga congressman na iba. Sige na, ilabas mo na. Siguro na ilabas na, napilitan niya dahil sa pagmamalasakit niya. Pero yung layunin ni Libiste, hindi para sirain o para kampiyan ng Duterte. Naliligaw kayo eh. Sa paglabas ni Libiste, tandaan nyo ramdam yung malasakit niya sa taong bayan. Nga lang, sa paglabas niya, hindi timing. Hindi siya pinaniniwalaan ng iba. Dahil akala, hindi authenticate yung nilabas niya. Diba? Dapat, sabi ni Senator Marcoleta, biglang timing. Yung may mga karapatan dapat maglabas niya. Sino? Kung ako bago ko ilabas yung ako kay Libisi sana, kinausap ko muna si Vince. Hanggat maaari may record kami, video kami. Vince, ano ba? Gusto mo ba? Ito, tingin mo style ko Hindi niya alam, naka-video ko. Okay, may camera ako dito. Kasuhan mo na ako, kakasuhan mo ako. Basta ako may ebidensya ako, ganoon ako eh. Ito, usap tayo. Vince, may record Pwede ba i-authenticate mo kung totoo to? Ay, pare, totoo yan. Totoo yan, pare, totoo yan. Hindi na videoan siya, sinabi totoo. Ngayon, saka ako lalabas. Ito po, sinabi ni Vince. Pag tinanggi ni Vince, huwag mo lalabas yung video muna, yung pinag-usapan nyo. Patunayan mo sa kanya, Vince, ito bang Cabral pa sa to? Isang tanong, isang sagot. Totoo ba to o hindi? Sasabihin siyempre ko ni Vince, ay hindi totoo yan. Paano kung mapatunayan ko sa iyo, ikaw mismo ang nag-authenticate nito? Di doble combo na patunayan na malalaman mo pa kung traitor siya o hindi. Sasabihin siyempre ko ni Vince, sige, patunayan mo. Ilabas ang video. Yari. Baka sabihin, AI na naman. Malalaman mo kung AI eh. Ganun dapat ang technique. Halimbawa lang, senaryo lang yun Hindi ka to dapat nilibisi kasi. Alam namin layunin nilibisi tama. Pero yung naging resulta, naging mali. Mali sa timing. Lalo nga po ngayon, sapagkat nagiging paksa ng pagkatalo-talo yung tinatawag na Cabral Files. Yun na nga. Yun nga yung nangyayari. Oo. Kaya tayo nakikiusap na sana ay huwag ganun ang paraan. No? Gamitin natin yon sa paraan na mahinahon sana, pero ilagay natin sa ayos muna. Kailangan mapakinabangan. Kailangan hindi corrupted. Kailangan yung integrity nandun intact pa rin. Yun. Para sa ganun, pagka ginamit yun, ay meron ka pupuntahan yung mga... Yun yung sinasabi ko dapat Dapat may patunayan yun na totoo yun. Kahit although na totoo yun, para sa akin kasi totoo yun Cabral Price na yun Sino ba naman si Libiste para dayain pa yun? Hindi ganun ka-engot si Libiste. Hindi ganun ka 30 billion ng pera no sa bangko ata Billion para magpaka-engot lang. Hindi ganun yun. Walang tumakbo na congressman na naging engot-engot. Kahit pa paano may laman ng utak. Sasabihin nyo may sayad. May sayad si Libiste. Sino may sayad? Yung nilabas ni Libiste yung files na yan, tapos yung gobyerno sinabihan kagad, hindi totoo yan. Instead na imbestigahan, instead na sabihin ng gobyerno, sige, Libiste, good job. Imbestigahan natin kung sino-sino yung mga yan. Bago sasabihin mo, hindi totoo yan. Di ba sabi ng anti-Claire yata yun, hindi ko alam kung siya sabi nun. Sino ba sabi nun? Na sinungaling daw si Libiste. Hindi totoo siya sabi. Di ba? Imbis na tumulong kayo, tayo na, wag paniwalaan si Libiste may sayad. Yan ba may sayad sa inyo? Nagsasabi ng mga files na dapat tumulong tayo kung totoo yan o hindi? Sabi kasi nung isang mababatas, pero ka palang copy, sana inilabas mo na. Nung inilabas naman, Alam mo kasi kaya din nilabas pinipilit nila ilabas ni Libiste yung files Kaya hindi na ilabas kasi may hinihintay pa siyang approve. Paulit-ulit niya siya sabi,
Tanungin natin si DPWH, si Secretary Vince Dizon. Halos 10 beses niya sa mga iba-ibang social media, iba't ibang mainstream media nagpa-interview. Tanungin natin si Vince Dizon. Ibig sabihin, proud siya, consistent siya sa sinasabi niya. Ibig sabihin, may katotohanan na nakausap niya si Vince. Ngayon, sasabihin ni Vince, hindi niya in-authenticate. Sige, granted, di natin in-authenticate, pero ba't ngayon ka na nag-react? Yung lumabas si Vince, pangalawang araw ka na nag-react ka. Bakit? Nag-iisip ka kung ano sasagot mo kay Vince? Ano kaya sagot ko? Sino kaya kakampihan ko? Si amo ko? Taong bayan? O ililigtas ko sarili ko? Parang gano'n labas sa amin, sir eh. Kaya naipit niya yung si Libiste eh. Dami palang mga pangalan nakalagay doon. Hindi, Mag-aaway na sila. mag-aaway na sila ngayon, di ba? Oo. Well, yun lang po naman. Yun, dapat ganun pala ang trato doon. Ano, ha? Opo. O eto, tignan natin to. Ang infrastruktura. Ayun. At mukhang wala pa pong balita kung siya ay sino ang papalit. At si Singson wala pa rin palang kapalit, no? Hanggang ngayon? Wala sila, wala. Hindi kaya bubugi na ito next year, Sen? Kasi wala lang yun eh. Kasi matitira na lamang dito si Andy Reyes at saka yung dati Brian. Uulitin ko hindi natin sinisisi si Vince. Hindi natin sinisisi kung sino dito. Ang sa atin lang, may maging mapanuri muna. Huwag natin paniwalaan si Libiste at hindi natin pwedeng sabihin na maniniwala tayo kay Libiste. Gitna tayo. Ang gawin natin, alamin kung totoo yung Cabral Files. Napakasimple. Di ho ba? Brian si Brian Osaka naman executive director eh. At saka yung papalit kaya Benji Magalong, di ba? Si Bisnar yan. Nakalimutan ko na pangalan. Bisnar ata yun. Hindi. Ano yung Asurin. Asurin. Yan. General Asurin. Pero si Babe Singson. Lahat na umalis, di ba? Sabi tapos na daw tungkulin nila. Para di mapahiya, sabi ng mga loyalista, kaya umaalis yung mga ICI, tapos na trabaho nila. Para lumalabas, pinatutulog nila, okay na lahat, solve na lahat ng mga kurakot, makukulong na. Na Mario Joseph naman, tinuturing nila big fish lahat yun. Nangya. Walang pinagkaiba sa construction worker. Ang construction worker gumagawa ng bahay, tama? Sino nagpagawa? Yung may-ari. Yung pumalpak yung gastusin, yung bahay, sino sinisimo? Construction worker. Anong kinalaman nila? Maaring damay sila. Pero yung may nagpagawa, ang pinakaulo nun. Tapos yung pa hindi madadamay, nakantete naman kayo. Wala pa pong kapalit. Mukhang, hindi kaya parang hinahayaan ito na maubos na ng tao nila? Hindi ko alam din. Ako, ang alam ko dyan, nag-submit ng affidavit si dating Speaker Martin Romualdez. Ayan. Ano bang gagawin ng ICI pagka gano'n? Pag nag-submit ka, babasahin mo lang? Oo. Okay. So, ba't di ka makasagot? Dapat kung ano yung laman ng affidavit, doon mo susundan, di ba? Susundan. Kung ano yung laman, tinatanong nila eh. Alam mo, nakalagay doon, wala po akong alam. Hindi, tsaka ano din din ba? Akala natin maglalive doon sila ng hearing. Hindi nga po pwede. Puro executive session din po eh. Kaya parang ang dating ng tao, parang naloko nila. Nagoyo tayo. Pinaasa nyo lang kami, panonoorin na namin yung hearing. Mga tanong niya, papakinggan namin. Puro pa lang request, executive session at pinagbibigyan naman. Di ba? Ang alam ko kasi dyan, maghahanap ka ng katotohanan. Hahanapin mo yung katwiran. Kaya mo inimbita yung tao o magpahayag ka ng ano. Hindi ka naman nahanapan ng salaysay kung hindi ka kasangkot sa inakala nila, di ba? Opo. Nag-submit siya ng affidavit. Ganun lang ba yun? Hindi ba siya tatanungin? Halimbawa, wala bang formal hearing halimbawa at pagkatapos magtatawag naman sila ng ibang mga personas na magtatanong din sa kanya kung tama yung mga allegation niya sa affidavit. Dito nakakapagtaka din Nag-submit siya ng affidavit. Hindi ko alam kung binasa nila yung affidavit o hindi. Ginamit ba nila?
wala din daw po at silang kapangyarihang yung sa power para pilitin yung isang tao Kasi inimbitahan. ako, nakakita ko ng kopya, no, binasa ko eh. Sinasabi roon, ang depensa ni Speaker. Speaker Martin, Opo. wala akong kinalamanan, sabi niya, sa gawain ng mga chairman ng 80 committees ng House of Representatives. Wala akong kinalaman diyan. Okay. Ang katunayan na ako po ay walang kinalaman diyan ay ito pong mga tuntunin na nakasulat sa aming House Rules. Inisa-isa niya ron. So, Exhibit A, halimbawa. Meron lang po ako kanya na general supervision Sa 80 na yon. sa 80. Oho. Pero yung bawat isa sa kanila, wala po akong kontrol. Lalong-lalo na ang Appropriations Committee. Aha. Naniwala ka na lang ng gano'n. Eh? Ikaw, Nelson, halimbawa, ikaw si Andy Reyes. Andy Reyes. Opo. Ikaw naman si sino ka dyan? Babe Simpson. Oh. Opo. Ganun lang ba yun? Siyempre, si Romualdez yung kausap eh. Sabi niya siguro, ganun ho ba? Naku, pasensya na kita, imbitahan pa namin kayo. Nabala pa namin. Magkape muna kayo. Pasensya pa, gumawa. Nabala pa namin kayo. Yun na pala ang papel. Ibig mo sabihin na hindi mo tatanungin. Parang on its face, ano? Oo. Ibig mo sabihin, Speaker Martin, Oo. nakaupo ka lang dyan? Nanonood ka lang sa ginagawa nila? Yun, nanonood ka lang dyan. Si Lacson, bakit di mo imbitahan sa Blue Ribbon? Hanggang ngayon, pwede naman. Nanonood ka lang? Alam mo, ito si Boy Tago, siya may malaking kinalaman dito kung tutuusin eh. Sa isyong, hindi, wala siya totally alam na wala siya alam talaga sa bagay. Siya may kinalaman dito, dapat may karapatan na magtanong dito sa Blue Ribbon eh. Inagaw mo yung karapatan kay Marcoleta eh. Na dapat sana gagawin ni Marcoleta, alin? Ipatawag lahat, si Cabral, si Romualdez, si Bonoan, lahat ipatawag, si Saldi, yung press na press pa lahat. Hindi mo ginawa yun. Ngayon patay na yung tao, iba ayaw na. Pambihira. Tapos sasabihin niyo si Marcoleta may kasalanan, kayo may pagkukulang dyan. Tama, mali. Kahit saan tayo makarating, sino may pagkukulang? Kayo, si Marcoleta. Si Marcoleta inalis nyo, sa may pagkukulang? O sige, Aber, kayo na nakaupo dyan, taga nyo nakaupo dyan. Ba't di nyo ginawa? Sabi ko nga, hamon ko eh. Kayo na nakaupo dyan. O, sabi nyo, ayaw pa imbestiga ni Marcoleta si Duterte? Come on! O yan o, kayo na nakaupo dyan. Imbitahan nyo si Duterte, si Pulong. O kung gusto nyo, gisahin nyo na. Imbestigahan nyo na. Huwag nyo na imbestigahan yung flood control, Duterte na lang kayo. Bakit ayaw nyo pa rin? Oho. Supervisory nga lang. Totoo ba yun? Oho. Eh, sino ba naglagay? Ito si Ka Marcoleta po, talagang makikita mo talaga ang pagkamalasakit ito eh. Talagang makikita mo talaga sa relihiyon na sasamahan niya. Kung gaano talaga kaano, doon talaga alam mo ang tao natingin ako minsan sa relihiyon eh. Totoo lang. Oo. Hindi naman lahat ah. Iba yung mga chairman ng committee. Sino nag-approve? Hindi ka, wala kang kinalaman. Wala kang kinalaman pa rin, tambalos-los. Wala kang kinalaman. Lahat wala kang kinalaman. Ikaw ang speaker, wala kang kinalaman. Tak ng teting naman. Pinagbotohan daw po yun. Hindi ba pati mga miyembro, ikaw din nag-approve, ilang member, ikaw vice chair, Opo. ikaw mag-approve. Oho. Oh. Wala ka pa rin kinalaman? Nung ginawa yung Quadcom, ibig sabihin wala ka doon? Wala ka pa rin? Tak ng teting naman. Makababayan, gumising na kayo. Sino talaga tunay na nagtatakip sa issue na to? Nangititik Pakawalan nyo na kung Duterte man o Pinklawan, sino man. Damahin nyo kung sino talaga nagtatakip sa issue ito. nila yung mga subject matter. So, wala kang kinalamanan doon. Oho. Nung tinanggal si Congressman Marcoleta sa kanyang mga committees, Si Henry, Chairman, opo. wala kang kinalaman doon. wala pa rin. Lahat wala. Tinanggal siya Oh. Member siya ng ganitong committee. Opo. Member siya sa energy. Oho. Member siya sa housing.
member sa public accounts, Mhm. member sa ganito. Mhm. Hindi mo sabihin nang nagsanggal sa kanya yung majority leader. Oo. Wala ka kinalaman na naman, Romualdez? Nakang teteng naman. Hindi mo tatanungin sa kanya Baka yun. yung senior deputy majority leader. Oo. Nung tinanggal niyo siya sa commission on appointments, Oo. ang tumanggal sa kanya, si Dalipe. O sino maniniwala sa'yo? Ikaw ang speaker. Oo. Dapat sana ganun eh. O nung hindi nyo na ibigay yung kanyang mga allowance, Opo. sino ang nagpasya nun? Oo nga. Oo. No, nung pinipilit mo siya na tumulong doon sa pagtanggal sa prangkisa ng SMNI na ayaw niyang pumayag. Mhm. Eh, bakit mo siya pinipilit na sumama doon kung wala kang kinalaman doon? Nung hindi siya sumama, Lahat kaya, pala walang kinalaman. Ang linis na magpinsan. Ang linis. Nakang teteng to mga to. nagalit, di ba? Ayun. Kasasabihin mo, wala po akong kontrol sa mga gawain ng aking mga committees. Ah. Maniniwala? O, bahala kayo kung maniniwala kayo. Na wala man lang nagtanong. Sa kabilang banda. O, dapat sana, yung Blue Ribbon Committee, tinawag siya. Inimbita siya eh. Wala! Yung Blue Ribbon, sino ba? Sino ba Blue Ribbon? Kayo sumagot. Sino Blue Ribbon? Si Marcoleta pa rin? Alam niyo, si Boy Tago ang Blue Ribbon. Siya may karapatan na imbitahan si Romualdez ngayon man. Ngayong kasagsagan ng init, hindi niya nagawa. Parang sinabi niya yata na si Cabral, iimbitahan ko sana si Cabral eh. Kailan pa? Kailan namatay na? Ang teteng ka. Pero hindi siya pumunta. Opo. Wala naman ginawa yung Blue Ribbon Committee. Wala. Walang accomplish ang Blue Ribbon. Wala. O sige, lapagan tayo. Ano accomplish ng Blue Ribbon? Sige. Sa issue flood control, ano? Wala. Display. O, di ba? Buti niya kung display eh. Eh kaso hindi. Wala. Kasi nagtatanong kayo kanina, saan ba papunta yan? Mhm. O, siguro sa kanal. Pero sabi ni Chairman Reyes, teka muna, Oo. huwag masyadong judgmental, ha? Chairman Andy Reyes. Oo, nakapokus kami sa pagsasapinan ng ilang pambagay. Gaya ng mga rekomendasyon na isasubmit namin sa Office of the Ombudsman. Ang totoo niyan, Oh. eto, makakaasa po ang publiko na tuloy-tuloy ang aming investigasyon. Ang katunayan, alam nyo ba, halos 100 ang inirekomenda namin na masampahan na ng kaso sa ombudsman. Puro, Ang dami na pala. Oo. puro sapsa. Ilang senador yan, ha? Congressman at DPWH official. Sabi ng mga pilosopong mahihina, buti niya sapsap pinahuli. Buti daw may sapsap. Payag sila kahit sapsap na pwede na. Yung big fish ayaw nila mahuli. Ang kasalukuyang opisyal ng COA. Eto pa, Oh. may 3 ng kasong nasampa sa korte. Ba? Na aresto 16 individuals. Kasama na yung Sara Diskaya. Ito yung sa Mindoro no? Yes. Oo. Nauhan. At yung Saka yung Anti-Money sa Laundering Davao. Council, Oo. sabi namin bawiin ng pera ng taong bayan. Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. No, nagbigay lang po tayo ng mga ano dito. Ilagay nyo lang po, naniniwala ba kayo na yung Cabral Files ay may katotohanan o wala? No? Okay, paalam sa inyong lahat.